Yo, what's up mga kapatid? Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Tingnan nyo naman ang filter natin ngayon, no? Mukha tayong si Tony Stark na may sakit. Pasensya na kayo sa boses ko at meron tayong ubod-sipon ngayon mga tol. Pero syempre magbibigay pa rin tayo ng reaction video ngayon. Eto, basahin lang natin yung title. Ayan, nakikita nyo naman. Oh. Kakapasok lang. Senado itinak. Will si Robin Padilla. Sinubuan ng mga ebidensya. West Philippine Sea wasak, China umatras. Yun ang title mga tol. Well, title pa lang yun mga tol ha. Mula rito kay Pinas News Insider. Bago yan syempre, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel kung di pa kayo nakasubscribe. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video mga kapatid, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video at commentary na katulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Senador Francis Tolentino naglabas ng mga larawan na tila nagpapakita ng pagkasira ng Sabina Shoal na tila kagagawan di umano ng China. Kaya Senator Jinggoy Estrada umaksyon na at iminungkahi ang paghingi ng tulong sa mga kaalyadong bansa. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Paano yan ang gusto ni Senator Robin? Dapat tayo lang daw ang bida. Dapat di tayo hingi ng tulong sa mga kaalyadong bansa, no? Tama nga ba? Yun nga ba ang gusto niyang ipahiwatig mga tol doon sa mga salita niya nitong nakaraan, no? Lalo-lalo na kapag ang tutulong mga tol is Amerika, no? Mas magaling tayo doon. 'Di ba? Mas magaling tayo doon mga tol. Pero etong mga ganitong sitwasyon kasi mga kapatid. Ikaw bilang isang Pilipino, ano ba sa tingin mo? Kaya ba natin 'to i-push? Palagay ko kaya naman natin no? Kaya naman natin 'tong i-push o kailangan nating humingi ng tulong sa kaalyadong bansa para mapagbayad yung mga dapat magbayad mga tol, no? Well, comment kayo sa baba, no? Tuloy natin 'to. Para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sa isangang balita, tila kinundi na ng mga senador ang tila nangyayaring coral harvesting activity sa Rosol Reef. Ay ang mga senador pinalagan nito at nagbungkahe na pwedeng maghain ng claim damages ang Pilipinas laban sa kung sino man ang nasa likod ng paninira sa bakura ng Pilipinas. Ipinakita rin ni Senator Tolentino ang kuhang larawan sa underwater shot sa Escoda Shoal o kilala rin bilang Sabina Shoal na magkaiba na ang kulay. Sa nakitang larawan, tila wala ng kabuhay-buhay kumpara sa dati nitong anyo na makulay. Hinala ng senador, mukha di umanong may pinatong na kung anong materyales sa ilalim na kakaiba sa natural nitong elemento noong hindi pa durog ang bahura. Pinakita rin ng senador ang larawan ng tila pagdagsa ng mga dayuhang barko sa Ilocos Reef. Kaya ayon sa senador, dapat gumawa ng hakbang dahil mahalaga ang coral reef resources. Dapat di umanong mag-file ng case arbitration. Pangalawa, ng International Court of Justice. Di ba sabi ng China wala naman daw tayong ebidensya, di ba? O eto kitang-kita naman sa mga larawan kaninong mga barko ba yung nagsaswarm doon? Kaninong mga barko ba yung namamalagi doon at nasira yung mga coral reefs doon o mga bahura mga tol? No, ang masakit noon mga kapatid, eto kasi nakapaloob yan sa ating exclusive economic zone, di ba? Walang ibang dapat makikinabang dyan kundi ang Pilipinas lang. Etong mga bahura na to, tulad nga ng alam naman natin mga tol, ito yung breeding ground ng mga isda mga tol. Ito yung tahanan nila. Diba? Syempre kung sisirain mo yung mga coral reefs dyan, mawawala ng mga isda dyan. Diba? Lilipat kayo ng ibang lugar yan. Sino bang mahihirapan, diba? Ano rin yan, no? Alarma din yan mga tol sa food security natin. Kasi alam naman natin, etong West Philippine Sea, isa rin yan sa mga pinagkukunan ng ating yamang dagat. Halimbawa mga isda, mga tol, na ibinebenta sa merkado. Diba? So, ikaw, anong masasabi mo rito mga tol? Puro drama lang daw tayo sabi nung China Diba? Puro political drama lang daw Tuloy natin. Tungkol sa pagkasira ng natural resources, bagamat hindi pa kumpirmado kung China ang nasa likod ng nadiskubre sa likod ng coral reef,
ay sila di umano ang pinaghihinalaan ng senador dahil sa di umano'y mga aksyon ng China sa pag-aangkin nito sa West Philippine Sea. Kaya Senator Jinggoy Estrada umaksyon na at nagmungkahi na panahon na di umano para tumapik na tayo sa ating mga kakamping bansa para matulungan na marisolba ang isyong nangyayari ngayon sa West Philippine Sea. Kaya ayon sa ating mga kababayan, tila suntok kay Senator Robin Padilla ang ginawang panawagan ng mga ibang senador na humingi ng tulong sa ating mga kaalyadong bansa. Dahil kung ating matatandaan, nagbigay ito ng isang pahayag na tila tutol sa presensya ng dayuhang Amerikanong sundalo sa West Philippine Sea na di umano'y magdudulot lamang ng tensyon at hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng Pilipinas at China na kaya naman natin noon na tayo lang. Bakit kailangan pa ngayong humingi ng tulong sa ibang dayuhan? Ngunit ang panawagan na ito ng ibang senador sa paghingi ng tulong sa kakamping mga bansa kasali na ang mga hukbong Amerikano ay tila hindi lamang sa pang-aangkin ng China sa West Philippine Sea kundi ang tila labis na pang-aabuso ng China sa likas na yaman ng West Philippine Sea. 'Di ba? Yung pakikipag-alyansa mga tol, hindi naman bago na yan 'di ba? Hindi naman labag sa batas yun kasi kahit nga ang China nakikipag-alyansa sa ibang bansa At yung ibang bansa na mga malalakas makapangyarihang bansa, 'di ba? Nakikipag-alyansa pa rin sila. Napakayabang naman natin mga tol, Pilipinas, tapos ayaw natin makipag-alyansa sa ibang bansa. Sasabihin natin, kaya natin yan. 6 na taon, kinaya naman natin yan. Kinaya naman natin ang China di ba? Bakit di natin kakayanin ng 6 na taon halos ipamigay na natin yung di ba? Masyado nating binespren sila masyado natin silang binaby. Di ba? Yun naman ang totoong nangyari mga tol Alam naman ninyo buhay naman kayo ng mga panahon na yun Di ba? Sino ba yung pinapalayas natin dito, 'di ba? Yung tropang Amerikano na hindi natin akalain na ngayon sila ngayon yung nakakalasap tayo ng tulong mula sa kanila, 'di ba? At yung best friend natin, kinaibigan nating bansa, sa kanila ngayon tayo nakakaranas ng mga ganitong panghaharas, mambubuli mga kapatid, 'di ba? So yung pakikipag-alyansa, ginagawa yan ng ibang bansa, bakit tayo hindi? Sasabihin natin kaya na natin, 'di ba? Napakayabang naman natin noon, no? Tuloy natin. At nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang hindi napigilan ng kanilang sarili na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, remember Senator Robin Padilla, kung ano ang achievement, experience at knowledge ni DNT Secretary Gibo Teodoro. Bawat Pilipino ay kasama ka Senator Robin Padilla na ipagtanggol ang Pilipinas lalo na kung naayon sa batas, lalo na kung international law na ang usapan at lahat ay sumang-ayon dito. Ang ginagawa nila ay naayon sa batas at karapatan natin na ipagtanggol natin ang ating bansa. Kaya Senator Robin Padilla, study first before kuda. Kakaiba rin kasi yung mundong ginagalawan ni Senator Robin ni Ruben mga tol. Kala mo nasa palabas pa rin na Bonifacio mga tol Suguran. Parang gano'n, no? Tao sa tao. Kaya nga lahat hinihimok niya, di ba? Ipasa na natin yung mandatory ROTC, di ba? Kailangan na maghanda. Mag-apply na kayo bilang reservist, mga tol, di ba? Yun yung palagi nating naririnig sa kanya whenever na merong mga bumabati ko sa kanya, whenever na merong mga pumupuna doon sa mga pahayag niya, mga tol. Ang sinasabi niya, masyado kayo matatapang. Diba? Ginagaya pa no? Diba? Bakit di na lang daw pumasok sa reservist? Na unang-una mga tol, diba, ang labanan ngayon kasi mga kapatid, advanced weapon na advanced military diba? Kailangan yung budget doon nakalaan pagbili ng mga assets Paparamihin mo yung reservist, di kailangan paparamihin mo rin yung tutulungan mo, lalaanan mo pa ng budget yun. Diba? Kasi syempre hindi na makakapagtrabaho, yun na yung trabaho nila, mga reservist na sila doon para madestino daw agad sa sa West Philippine Sea. Saan barko sasakay yun, 'di ba? Saan bangka sasakay yun? Kailangan nga natin ng maraming bangka. At saka hindi na to tao sa tao labanan, no? Kahit na sobrang dami ng reservist na nakasakay sa bangka, isang banggaan lang yan ng mga malalaking barko ng China
Hindi na dun dapat ang pinaglalaanan ng pansin, ang pinaghahandaan is yung kakayanan ng Pilipinas. 'Di ba? Hindi yung tipong itutulak mo yung mga mamamayan do'n, matapang kayo, sige mauna na kayo, parang gano'n ang nangyayari mga tol, 'no? Apply na kayo ng reservist. Hindi tayo tutol do'n mga tol 'no, sa sa mandatory ROTC. Hindi rin tayo tutol kung talagang kinakailangan ng reservist. Pero hindi 'yun ang paghahanda, 'di ba? Hindi 'yun ang paghahanda. Tulad nga nung ibang mga matatalinong nagsasabi na mga tol, ng ibang mga vlogger din, ibang mga analyst din mga tol. Iba ang labanan ngayon, hindi na 'to WW1 o WW2. Sabi nga ni Einstein 'di ba? Si Einstein ba nagsabi nito? Kung sakasakali daw mangyayari ang WW3 at magkakaroon ng WW4, patpat na lang daw ang labanan nun. Bakit? Kasi ibang weapon na yung gagamitin dito sa WW3. Tapos isusugod mo mga reservist, 'di ba? So tuloy natin. Wala namang problema kung ang gustong palabasin ni Senator Padilla anti-US siya. Kaso hindi niya mabalanse yung posisyon niya sa kadahilanang hindi niya pwedeng atakihin ng US nang hindi nasasagasaan yung relasyon nito bilang kaibigan o ali ng Pilipinas. Tapos hindi man lang niya maganti yung China sa mga salita niya. Para bagang Pinas at US ang gumagawa ng puro mali. Sa ngayon, Tama no? Tayo mga tol, hindi tayo anti-China, hindi tayo anti-US, hindi tayo anti-ibang bansa, no? Tayo pro-Pilipino lang. Kung sino yung nandiyan at nakikita nating tumutulong, good. Kung sino yung nandiyan nakikita nating gumagawa ng gulo, nangunguna, yun ang bad. Pero hindi tayo against sa kanilang lahi, no? Yun ang dapat nating nililinaw palagi. Di tayo against sa kanilang mga lahi. Di tayo against sa lahing China o Chino, mga tol. Against tayo doon sa ginagawa ng kanilang gobyerno na pagkupkop dito sa ating bakuran, mga tol. Doon tayo against. Diba? Kung Amerika gagawa nun, edi against tayo sa Amerika. Kung Japan ang gagawa nun, edi against tayo sa Japan. Kung Vietnam ang gumagawa nun, ginagawa din naman ng Vietnam yan, against tayo sa ginagawa nila kasi nga pro-Pilipino tayo, mga tol. Hindi yung tipong parang may kinakampihan ka di ba? Sa pagsasalita mo parang inilalapit mo yung puso ng Pilipino. Dapat maging proud kayo, may dugo kayong China. Di ba? Maging proud kayo. In history, di ba? Hindi natin sila naging hindi sila naging threat. Parang ganun Anong gusto mo? Mahalin namin yan, ginagawa nila. ganyan ang nangyayari, kaya tuloy ang tingin sa kanya ng karamihan. Traidor siya sa bayan. Isa pang problema ni Senator Padilla, hindi siya marunong magsalita ng parlamentarya o madiplomasya dahil palasak ang salita ang dating magaspang, parang nagkwekwentuhan lang sa kanto. Bueno, ganyan talaga kapag napasok ka sa isang gawain na hindi ka marunong o sanay. Madalas, mapapalpak ka talaga. Sayang nga po ang boto namin. Sana po ay mawala na siya sa Senado. Puro forma lang ang alam niya. Sa pelikula lang siya magaling. Pero sa paglilingkod bayan, wala pa po kami nakikita na malasakit sa bayan. Puro forma at astang siga lang ang nakikita namin sa kanya. Nagtaka nga ako, bakit siya nanalo at number 1 pa. Nanood ako sa mga Senate hearing na nandun siya. Talagang kulang siya ng talino at hindi siya karapat-dapat sa Senado. Well, yun ang opinion mga tol ng sambayan ng Pilipino. Ito mga binasang komentaryo, no? Well, lahat naman tayo malayang magbigay ng opinion 'di ba? Lahat tayo malayang magbigay ng ating saloobin dahil tayo nasa demokratikong bansa, demokrasyang bansa. Lahat ng mga narinig natin mga tol, yan yung mga puna ng sambayan ng Pilipino sa naging komento at reaksyon nga ni Senator Robin Padilla nung nakaraan mga tol. So nakapagbigay na rin tayo ng reaksyon. Ikaw bilang isang mamamayang Pilipino, ano ang masasabi mo? Comment ka sa baba at pag-usapan natin yan sa comment section. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.